Blessed day, brethren. This is your pastor and preacher once again, inviting you na samahan po ako sa pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Let us open our Bible in the book of Hebrews in chapter number 2, verse number 7. Ito po ang sabi sa atin ng salita po ng Panginoon. Thou madest him a little lower than the angels. Thou crownest him with glory and honor, and did set him over the works of thy hands. Verse number 8, Thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see not yet all things put under him. Sa paglalang po sa atin, mga minamahal, nang nilalang ng Diyos ang tao, nilalang niya po tayo as accountable people. Nilalang po tayo with a purpose. Nilalang po tayo na meron pong gagawin at may dahilan ang pagkakalikha po sa atin. At hindi po tayo nilikha just to enjoy fellowship with God. Hindi tayo nilikha just to enjoy yung creation ng God. Actually, we are created to be workers of God. Tayo ay nilalang ng Diyos. Ang sabi po sa atin po ng aklat po ng Genesis, no, when God created man, He says, let us create man in our image and let him have dominion over our creation. No? So yung pong creation, ito po yung trabaho po natin, trabaho ng tao na ibinigay po ng Panginoon. At nawala po yung pribilehiyo na ito nung nagkasala po tayo, pero nung tayo po ay makakilala sa Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, God gave that privilege again to work for Him. We have been called not only to become citizens of heaven, no, we are called also to become God's workers. There are three things na gusto ko pong tingnan natin sa talata po na atin pong binuksan. Una po mga kapatid, makikita po natin dito yung trial that is involved in working for God. Ang sabi po sa atin ng Hebrews chapter 2 verse number 7, man was created a little lower than the angels. Ang mga angels po mga kapatid, ang sabi po sa atin po ng Biblia, in the book of Hebrews chapter number 1, they are ministering spirits. Sila po ay pinaglilingkuran din po. In the book of Revelations, mababasa po natin doon how when John saw an angel, he fell down at his feet and tried to worship him. Pero ang sabi sa kanya ng angel, huwag mong gawin yan. I am also a created being. I am also a servant of God. Therefore, there is only one master that we should serve. No? Pero sabi po sa atin po ng Biblia, man was created a little lower than the angels. There is a trial, o mga kapatid, o mga pagsubok, hardships, kung tayo po ay maglilingkod sa Panginoon. Unlike the angels, we are bounded by time. Unlike the angels, we are bounded by our capability. We are bounded by matter. We are bounded by yung pong ating lakas. Ang mga angels po, wala po, hindi po sila na-exhaust. No? They cannot be extinguished. Tayo namamatay. Ang angels po ay wala po silang physical na kamatayan. They does not age. No? Tayo po, meron po tayong mga ganyan pong kalagayan. Humihina po ang ating katawan. No? Pwede po natin sabihin, Panginoon, hindi na ako kaya maglikod. Marami po tayong mga namit na ganyan. No? There was a time na nakasama po ng ilang pong mga young people ay nagbi-visitation po kami at meron po akong na-meet na dating workers sa church na bisita po namin, di na nag-church yun. Sabi, yan, tama yan, no? Kayo naman, tapos na kami dyan. No? Meron pong mentality sa atin minsan na pag tumatanda tayo at nahahadlangan tayo ng mga pagsubok, kagaya po ng pandemya po na ito, no, na nahahadlangan tayo, ay parang meron na po tayong excuse para hindi po maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, isang magandang
balita po para sa atin, it does not necessarily mean that there is a trial in our serving God ay pwede o meron na po tayong rason para po huminto. Because when there is trial, there is also yung pong provision po ng Panginoon. When God called Moses to serve Him sa pamamagitan ng pagpapalaya sa bayang Israel and to lead them out not only out of Egypt but towards the promised land, ang sabi po sa atin po ng salita ng Panginoon, no, na marami pong naging concern si Moses, marami siyang mga sinabi, pero sabi sa kanya ng Panginoon, everything is taken care of. I will give you everything that you would need for you to be used for my doon sa aking ministry na paglalagyan sa iyo. Kapatid, there may be trials, but God gave us the ability upang tayo po ay makapaglingkod po sa Kanya. No? Kagandahan pa po nito mga kapatid, not, although there is trial and God will help us, pangalawang maganda po dito mga kapatid, there is a tiara involved in working for God. I want you to take note of dito po sa narrative po natin na ito, sa talata po na ito. Sabi po sa atin ng Biblia, Thou crownest him with glory and honor, and didst set him over the works of thy hands. Man was crowned with glory and honor. No? What does that mean? Yung pong sa lahat ng creation po ng Panginoon, only man was created by the hand of God. Of all the creation of the Lord, only man was breathed with the breath of life. Of all the creation of God, mga kapatid, man will have the dominion over them. So there is a glory, there is an honor. It speaks of our privilege, no? At alam po natin mga kapatid, no? Hiramin po natin ang mga katagang binitawan o sinulat po ni Stanley sa kanyang isa sa kanyang mga sinulat na mga comics. With great power comes great responsibility. With great honor, with great privilege comes also greater responsibility para po sa atin. Mga kapatid, God has given us so much. Kaya po, tayo ay hinahanapan ng Panginoon. Alam nyo, kagandahan po nito mga kapatid, hindi lahat ng tao na naglilingkod sa Diyos, tinatanggap po yung kanilang paglilingkod. Ayon sa Matthew chapter number 7, time will come, people will go to the Lord and they will say, Lord, nanghula kami sa ngalan ninyo, gumawa kami ng many miracles, gumawa kami ng mga ganitong bagay. No? At sabi sa kanila ng Panginoon, lumayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng kasamaan. No? Sabi niya, workers of iniquity, no? I do not know you. Ikaw na anak ng Diyos, tumanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw, tayo, yung may pribilehiyo na makapaglingkod sa Panginoon. What a glory, what an honor mga kapatid, what a privilege na tayo po ay makapaglingkod sa Diyos. Nung panahon po ni Hitler, no, pinapakita po doon sa mga documentary, na kapag siya mamimili siya ng mga magiging sekretary, pila-pila yung mga babae. No? At kapag hindi sila napipili, nagpapakamatay sila. Ganon sila ka-fanatic doon po sa kinikilala po nilang leader, sa kinikilala po nilang Diyos. Yun po hindi totoong Diyos. Yung totoong Diyos, dapat mas malaki pong pribilehiyo para po sa atin na tayo ay magtrabaho, maglingkod para po sa atin pong Panginoon. At panghuli po mga kapatid, ito po, the trust that is involved in working for God. Sabi ng Bible, inilagay ng Panginoon sa tao, no, nung nilikha niya yung tao, nilagay niya lahat ng kanyang mga nilalang sa paanan ng tao at to have dominion over that. But, sabi sa atin nung last phrase, but now we see not yet all things but put under Him. Bakit po? No, nagkasala ang tao at inalis ang Panginoon yung pribilehiyo sa kanya, no, na siya ay maglingkod sa Panginoon, ibigay sa kanya, pagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Now, mga kapatid,
tayo rin po ay pinagkatiwalaan po ng Panginoon. God has given us gifts. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, meron po tayong gifts of the Spirit. At ipinagkatiwala niya po yan sa atin. Pinagkatiwala po niya yung atin pong katawan sa atin. No? Anong gagawin natin sa katawan na ito? Sabi po sa atin po ng 1 Corinthians chapter number, I believe it's in 10:31, no? Whether therefore you eat or drink and whatsoever you do it for the glory of God. So, we are given the privilege to pag-ingatan po ang katawan na ito. We have been entrusted with this body. Kung ikaw ay mayroong asawa, you have been entrusted with a husband or a wife. Kung ikaw ay mayroong anak, you have been been entrusted by God to mag-take care ng isang kaluluwa o kung ilang mang anak na mayroon ka. God has trusted you. No, bilang mga bata, no, naghahanap po tayo na tayo po ay bigyan po ng pribilehiyo ng Panginoon na pagkatiwalaan po niya, no? At isang bagay po na gusto natin yung mga magulang natin magtiwala sa atin. Gusto natin yung boss natin magtiwala sa atin. Ito kapatid, pinagkatiwalaan ka ng Diyos ng higit sa iyong inaasahan. You have been entrusted. God trusted you with your time. No? Paano mo gagamitin yan? God has trusted you with your temple. Ito yung sinasabi natin, no? Nabanggit ko na kanina. God has trusted us with our talents. Paano natin gagamitin yung mga ipinagkatiwalang kakayahan ng Panginoon sa atin? God has trusted us with treasures, no? Yung pong paano natin gugugulin ang ating pong pananalapi, no? At God has trusted us with our tabernacle o yung pong ating pong iglesia, no? God has trusted many things para sa atin, no? Ang hinahanap na lang sa atin ng Panginoon ay yung tayo ay maglingkod sa Kanya ng tama at magtiwala sa Kanya. Hindi nagkamali ang Diyos kung saang ministeryo Kanya inilagay. Hindi siya nagkamali kung saang pamilya Kanya inilagay. Kung ikaw naniniwala ka na ang Diyos ang nabigay sa iyo ng trabaho, no? Yung trabaho na yan ay hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Just work for God. Work for Him, work with Him, and work through Him, mga kapatid. Nawa, ay anumang pinagtatrabaho, anumang trabaho na ating gagawin sa labas man o loob ng ating iglesia, sa labas man o loob ng ating tahanan, sa labas man o loob ng ating pong sarili, no, ay gawin po natin para po sa Panginoon. God bless you all.